That's a drop top coupe. Said you wanna drive it down real. Mag-a-apply ng domestic helper. Dapat bago kanila ipa-medical, may employer ka na, at dapat bago mo ibigay yung passport mo, may employer ka na, kasi yung ibang agency kinukuha nila yung passport kahit wala ka pang employer. Iyon ay pinakabawal, bawal na bawal yun, o kasi dapat sa'yo yan. At tapos pag wag kang pumayag na i-medical ka na wala ka pang employer, kasi red flag yan. Gagastos ka tapos wala ka pang employer. Sa domestic helper lang to ha, kasi yung sa Japan, sa pagkakaalam ko, may phase 1 yan sila. Bago ka interview, magme-medical ka sa Japan ha. Ito ay yung experience ko sa Hong Kong bago ako nag-apply, kasi ang dami kong pinagdaanan as first timer na red flag na mga agency, na napunta pa ako sa point na pumunta ako ng Maynila. Oo, kasi yung sabi, nandun yung interview. Alam naman na yung first timer tayo, diba? Huwag kayong pumayag na makautang kayo ng malaki dahil lang sa sasabihin nila na nandun yung interview. Magstay ka doon, tumatanggap sila ng mga first timer. Dapat i-check nyo or itanong nyo na lang sa mga kakilala nyo na nasa Hong Kong na kung ano yung agency nila, para hindi na kayo mapunta sa mali na mga agency. Tapos marirecommend ko sa inyo si Placewell. Kasi si Placewell may 38 na agency sa Hong Kong. Napakabilis nilang magbigay ng interview. Tapos wala kang ibang babayaran, kasi sa ibang agency may babayaran ka pa. Oo, napunta din ako sa point na ganun. Oo, kasi nga first timer, walang alam. Nagpa-picture pa ng 500, may may pa-video pa, yung mga ganyan, kagastos ka pa. Yung mga ganyan na mga agency, naranasan ko yan bago ako napunta dito sa Placewell. Pero actually si Placewell agency ko na ito year 2019. Nga lang, nag-try nga ako ng ibang agency. Hindi pala siya mga red flag pala. So napaka-legit ni Placewell, kasi ang bilis ko na-hire ni Placewell. Oo, wala pang magwa 1 month. Kasi nga nag-apply ako sa August 8, 2025 man ata yun. Tapos na-hire ako August 28, 2025 din. Tapos by the end of the August, and pumunta ako by September, medical na. Tapos ngayon inaantay ko na lang yung yung papunta ko ng Manila, kasi tapos na din ako mag-OWA. Guys, huwag kayong basta-basta mag-apply kung hindi nyo sigurado. Magtanong na lang kayo sa mga kakilala nyo sa Hong Kong kung ano yung mga agency nila. Kasi pag first timer, wala ka talagang hindi ka nagtatanong-tanong. Ganun kasi yung nangyari sa akin. Hindi ako nagtatanong-tanong, basta-basta na lang ako nag-a-apply. Tapos yung mga agency, papaanohan kayo ng mga gandang salita, pero wala pala. Naranasan ko talaga yan. Basta pinagbabawal talaga yung passport. Hanggat wala pa kayong employer, bawal yan. Wala pa yung kontrata nyo, bawal yan ibigay sa kanila. Ibigay nyo pag meron na kayong employer. Mag-medical kayo pag meron na kayong mga employer. Based on my experience lang ito, guys. Sana nakakuha kayo ng mga idea sa akin. Tapos i-update ko na lang kayo pag nasa Manila ako, kasi by the end of year 2025 andun na ako sa Hong Kong. Ingat.